Magandang araw, Grade 5. Para sa araw na ito, ang paksang ating tatalakayin ay tungkol sa pag-aalsa ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol. Mga pandaigdigang pangyayari na gumising sa kamalayan ng mga Pilipino. Sa mga pagkatalo ng mga Espanyol sa pwersa ng ibang bansa, tulad na ilang pagkatalo nila sa mga Holandes at mga Ingles, unti-unting nabuksan ang isip ng mga Pilipino na maaaring magapirin nila ang mga Espanyol. Bukod dito, marami pang pandaigdigang pangyayari ang nakatulong na magising lalong kamalayan ng mga Pilipino. Ang una ay pagbubukas ng Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan. Sa pagbubukas ng ika-19 na siglo, hindi na lamang sa simpleng pagpapalitan ng mga produkto at pag-iipon ng mga pilak at ginto na pangunahing layunin ng merkantilismo. Nakatutok ang mga pangyayari, bagkus ay mas nabigyan na napansin ang mga industriya at paggawa, pagbabagong bihis ng pamilya at pagkilos ng mga tao rito. Ang kalakalan ng mga produkto ay naging daan din sa pagtatayo ng mga negosyo, pagbubuo ng mga bagong produkto, pagkakaroon ng kompetisyon at pag-iempleo sa mga tao. Nagdulot din ito ng pagpasok sa Pilipinas ng iba't ibang produkto mula sa ibang mga bansa tulad sa Pilipinas, tulad ng mga gamit at aklat. Ang mga bagong kaalaman na mula sa mga aklat at pahayagan na nakarating sa Pilipinas ang nagpabatid sa mga Pilipino tungkol sa iba't ibang sistema na mayroon sa iba pangpanig ng mundo. Sa akdang The Social Contract ni Jean-Jacques Rousseau na isang Pranses, mas naunawaan ng mga Pilipino ang pagkakatulad ng kanilang karanasan at kalagayan sa iba pang mga tao sa mundo. Laganap sa iba't ibang panig ng daigdig ang ganitong impluwensya na lalong nagpaigting sa damdaming makabayan ng mga tao. Malaki rin ang naging bahagi ng pagbubukas ng Suez Canal bilang ruta sa pagpapadali ng kalakalan at pagpapalitan ng mga produkto. Ang pagdurugtong sa dagat Mediterranean at Red Sea ay nagresulta sa pagpapabilis ng mga paglalayag at sa pagpapalitan ng mga kultura at tradisyon ng iba't ibang bansa. Pangalawa, pag-usbong ng gitnang uri ng tao sa lipunan, mga ilustrado. Gaya na nang nabanggit sa mga nakaraang aralin, ang estado ng mga tao sa lipunan sa pahamalaang kolonyal ay nakabatay sa dugo. Kaya naman sa pinakamataas na antas ng lipunan nabibilang ang mga Peninsulares o mga Espanyol na naninirahan sa Pilipinas. Sinundan sila ng mga Insulares o mga Espanyol na ipinanganak sa Pilipinas. Ang mga mestizo naman ay mga Pilipino may dugong Espanyol at sa pinakamababang estado nabibilang ang mga Indio na mga purong Pilipino. Sa mga pagbabagong nangyari sa paglipas ng panahon, maraming pamilyang Pilipino ang nakapagpaaral ng kanilang mga anak sa mga paaralan o universidad hindi lamang sa Manila kundi maging sa ibang bansa. Dahil dito, musbong ang isang bagong antas sa lipunan ang mga ilustrado. Sila ang mga taong nagkaroon ng magagandang katayuan sa lipunan dahil sa dekalidad ng edukasyon na kanilang natamo. Ang La Ilustrasyon o ang paglawak ng middle class o gitnang uri ay nakatulong sa pagiging mulat ng kabataan na pag-aral lalo na sa ibang bansa upang kwestiyonin ang di magandang karanasan ng mga Pilipino at mga malulupit na patakarang ipinatutupad sa bansa. Ilan lamang sina Jose Rizal, Marcelo del Pilar, Juan Luna at Graciana Lopez Haina. Sa mga Pilipinong ilustrado na ginamit ang kanilang kaalaman at kakayahan upang gisingin ang kamalayan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng kanilang mga akda. Pangatlo, hindi pantay na oportunidad para sa mga Pilipino. Bagaman nabigyan nila ng pagkakataon ang mga Pilipino ng mga pag-aral at may taas ang kanilang antas sa lipunan, mas malaking porsyento pa rin ng mga Indio ang hindi nabigyan ng maayos na patrato, lalo na ang mga magsasaka at manggagawa. Maging ang mga paring Pilipinong sinanay ng mga Espanyol ay hindi pa rin nabigyan ng pagkakataon na humawak ng mga parokya. Ang mga paring Espanyol na tulad ng mga Agustino, Dominicano, Franciscano at Jesuita ay tinatawag ng mga paring regular na nataasang mamahalan sa mga parokya bilang mga pura paroko. Sekular naman ang tawag sa mga paring Pilipino na may gampaning magsagawa ng mga misyon at maging
Pura Paroko. Dahil dito, nagkaroon ng pagkilos na nakilala bilang sekularisasyon na may layunin na bigyan ng sarili-sariling parokya ang mga paring Pilipino. Dahil sa di magagandang karanasan ng mga Pilipino at kanilang kagustuhan maging malaya mula sa pamahalang kolonya ng Espanya, nagsagawa sila ng mga pag-aaklas sa iba't ibang panig ng bansa. Una, pag-aaklas ni Lacandula, 1574. Naging magandang relasyon ni Lacandula at Gobernador General Miguel Lopez de Legazpi. Pinangakuan ni Legazpi si Lacandula na magandang pagtrato at hindi pagbabayad ng buwis kasama ang pamilya ng Raha. Hindi rin masasaklaw si Lacandula at ang kanyang pamilya ng mga patakarang pinatutupad ng mga Espanyol. Ngunit nang namatay si Legazpi, binago ni Gobernador General Guido de Labezares ang kasunduang ito na labis naman nagpagalit kay Lacandula. Nagsimula siya mag-aklas at magpakita ng lakas matapos singilin ng buwis ng mga Espanyol ang kanyang pamilya at nang makita niya ang di magandang pagtrato sa mga Pilipino. Matapos ay ilang labanan, muling sunuri ng mga Espanyol si Lacandula at pinanatili ang naunang kasunduan. Nagresulta ito sa pagpapanatiling muli na magandang ugnayan ni Lacandula at ang kanyang pamilya sa mga Espanyol. Sumunod, pag-aaklas ni Magat Salamat 1587. Nang mamatay si Lacandula, inalitan siya ng kanyang anak na si Magat Salamat. Sa kanyang pamumuno, pinangunahan niya ang iba pang pinuno at dato upang patalsikin at mapaalis sa kapangyarihan ang mga Espanyol, kasama ang pamangkin ni Lacandula na si Agustin de Legazpi at kapatid nitong si Jeronimo Bassi, at ang iba pang dato ay humingi sila ng tulong sa iba pang upang maging matagumpay ang kanilang plano. Ngunit nabigo ang planong pag-aaklas na ito dahil isinumbong ni na Antonio Surabao at Felipe Amalangagui mula sa Laguna ang plano na ito kay Pedro Sarmiento. Nakarating ang impormasyong ito sa nooy Gobernador General na si Santiago de Calamañez. Dahil dito, pinadakip niya Salamat at siya ay pinatay sa pamamagitan ng pagbitay. Ang sumunod, pag-aaklas ni Magalat 1596. Pinangunahan ni Magalat ang pag-aaklas sa mga taga-Tugigaraw laban sa mga Espanyol noong 1596. Naging madugo ang rebelyong ito at maraming Espanyol ang napatay. Ipinadakip at ipinapatay si Magalat ng noon ay Gobernador General na si Francisco Telo. Ito ang naging hudyat ng pagkatapos ng pag-aaklas. Ang sunod ay pag-aaklas Panrillo ni Tamblot 1621. Si Tamblot ay isang babaylan na namuno sa pag-aaklas ng mga taga-Bohol upang ipaglaban ang kanilang nakaisang relihiyon at tuliksain ang mga Espanyol sa kanilang pagmamalabis sa mga Pilipino. Isinagawa ang pag-aaklas kasabay ng kapistahan ni San Francisco. Matagal ding nakipaglaban ang mga Boholano sa mga Espanyol at nagtapos ito sa pagkamatay ni Tamblot at ang kanyang mga katagasunod noong 1622. Ang sumunod ay pag-aaklas ng mga Gadang 1622. Ang mga katutubong Gadang mula sa Cagayan at Isneg ay naging matibay na hindi sila mapasailalim sa kapangyarihan ng mga Espanyol. Hindi rin sila pumayag na lumisan sa kanilang mga nakagisnang tirahan upang lumipat sa itinayong mga pueblo para sa mga Pilipino. Hindi rin sila umayon lalo na ang pagbabayad ng tributo. Ipagpatuloy nila ang kanilang pag-aaklas at masasabing hindi sila tuluyan na pasailalim sa kapangyarihan ng mga Espanyol. Ang sumunod naman ang rebelyon ni Bancao 1621. Ang rebelyon ng mga taga-Leyte sa pamumuno ni Bancao ay nagsimula noong 1621 hanggang 1622. Kasabayan ng pag-aaklas ni Tamblot sa Bohol. Mula pa sa kanyang mga ninuno, si Bancao ay mas mabuti ng relasyon sa mga Espanyol. Naging Kristiyano rin siya kasama ang kanyang mga pamilya at nabigyan pa ng sulat pasasalamat ni Haring Felipe II ng Espanya. Ngayon lumibas ang maraming taon, nagbalik si Bancao sa kanilang paniniwala sa mga diwata at makalumang relihiyon. Sa impluensya ng babaylan na si Pagali, nagpatayo si Bancao ng isang templo para sa mga diwata at kanyang inimpluensyahan ang mga mamayan ng Leyte. Mula sa kurang si Padre Melchor de Vera ay nakarating kay Juan de Alcaraz ang balita ng rebelyon sa Leyte. Agad naman nagpadala ng puwersa sa mga Espanyol sa Leyte at nagbigay ng karagdagang tulong at puwersa si Gobernador General Alonso Fajardo
de Entenza. Nagapi ang puwersa ni Bancao, siya ang kasama kanyang anak at babaylan na si Pagali ay pinatay. Ito ang hudyat ng pagtatapos ng kanilang rebelyon. Ang sumunod ay rebelyon ni Sumuroy 1649. Noong 1649, pinamunuan ni Agustin Sumuroy ang tagasama sa rebelyon upang tuligsain ng kautusan ni Gobernador General Diego Fajardo na ipadala ang mga pulistang taga-Visayas kasama na ang mga taga-Samar sa Luzon upang gumawa ng mga galyon. Ang kautosang ito ay hindi lamang magpapahirap sa mga Pilipino dahil nangangahulugan din ito na kailangan nilang iwan ang kanilang mga pamilya. Malaki ang naging impluwensya ni Sumuroy sa mga Pilipino sa iba pang lugar sa Visayas, lalo na sa isang damdamin nila laban sa pitang paggawa. Noong 1650 ay nagtapos ang rebelyong pinamunuan ni Sumuroy na mapatay siya dahil sa pagtataksi ng sarili niyang kapangkat. Rebelyon ng mga taga-Pampanga 1660. Pinamunuan ni Francisco Maniago, bahagi ng Prinsipalya mula sa Mexico, ang pag-aalsa ng mga taga-Pampanga. Malakas ang pagtuligsa ng mga Pampangenya sa isyu ng polo o sa paitang paggawa, bandala at hindi pagbabayad ng tama ng mga Espanyol para sa mga binibili na produkto, lalo na ang bigas. Noong una, naging mariin at matatag ang samahan ng mga taga-Pampanga, ngunit nahati rin sila ng atasan ng Gobernador General Sabino Manrique de Lara si Juan Macapagal na taga-Pampanga rin na tumungo sa Espanya upang masupil ang mga tumutuligsa sa kanila. Dahil mga kapwa Pampangenyo na ang naglalabanan noon, sumuko na sina Maniago at pinakasan ang kanilang rebelyon. Ang sumunod naman ay rebelyon ni Malong 1660. Pinamunuan ni Andres Malong ang rebelyon ng mga taga-Pangasinan noong 1660. Ang suliranin sa pagbabayad ng tributo ang isa sa mga tinutuligsa ng mga rebelde. Pinatayin ng pangkat ni Malong ang alkalde ng Pangasinan at ininektarang kanilang sarili bilang pinuno ng lugar. Sinalakay nila ang mga simbahan at sinunog at pinatay ang ilang Espanyol. Marami rin sa pwersa ni Malong ang namatay. Tumulong din si Malong sa ibang mga pinunong nag-aklas noong mga panahong iyon, gaya ng ginawa niyang pagpapadala ng tulong kay Maniago at sa Ilocos. Dahil dito, nangaunti ang naiwang tao kay Malong sa Pangasinan na napadali naman sa mga Espanyol para tulungan ang kanyang pwersa. Nadakip siya at pinatay sa pamamagitan ng pagbaril, samantalang ang kanyang mga pinuno na sina Pedro Gumapos at Melchor de Vera ay pinitan. Rebelyon sa Panay sa pamumuno ni Tapar 1663. Si Tapar ang namuno sa rebelyon sa Panay noong 1663. Malakas ang naging pagtuligsa ni Tapar sa relyong ipinalalaganap ng mga Espanyol noon. Itunuring niya ang kanyang sarili bilang Panginoon at ang kanyang mga tagasunod ay naging marahas sa mga Katoliko. Ang rebelyon na pinamunuan ni Tapar ay pagresulta sa pagkasunog ng mga simbahan sa Panay at pagkamatay ni Padre Francisco de Mesa. Matagal na tinugis ng Espanyol ang pangkat ni Tapar at nang sila ay mahuli at mandakip ay naging maras din ang pagkamatay niya at ang kanyang mga tagasunod. Rebelyon sa Ilocos 1762. May tuturing ang mag-asawang sina Diego at Galvera silang bilang pinuno ng pag-aaklas sa Ilocos noon. Mahigpit ang pagtuligsa ni Diego sa mga pagmamalabis ng mga Espanyol, kasama na rito ang paniningil ng tributo at pang-aabuso sa ilalim ng patakaran ng sapritang paggawa. Labis na kinalaban ni Diego ang alkalde noon na Ilocos na si Antonio Zabala. Nagsimula ang pag-aaklas ng grupo nila noong 1762 at ang sentro ng kanilang hukbo ay nasa Vigan. Naging mahigting ang pagkilos ng mga Espanyol laban kay Diego at nag-utos pa si Obispo Bernardo Ustariz na supili ng hukbo ni Diego. Nag-utos din si Gobernador General Simon de Anda na tapusin ang rebelyon sa Ilocos sa lalong madaling panahon. Sa mga unang bahagi ng rebelyon, napagtagumpayan ni Diego ang paglaban sa mga Espanyol hanggang sa magkaroon ng suliranin sa loob mismo ng kanyang hukbo. Dalawa sa kanyang mga kaalyado, sina Miguel Vicos at Pedro Becbec, ang niyong na nakipagkasundo sa mga Espanyol upang siya ay patayin. Naganap ang kataksang ito sa mismong bahay ni Diego sa Bantay, Ilocos. Noong May 28, 1763, binaril ni Vicos nang nakatalikod si Diego, na noon ay patungo na sana sa kanyang silid.
Namatay si Diego hindi lamang sa tama ng baril kundi maging sa mga saksak na kanyang natamo mula sa iba pang mga kasama ng Hikos. Sa pagkamatay ni Diego, pinagpatuloy ng kanyang asawang si Josefa Gabriela ang nasimulan ng pag-aaklas. Dati ng bahagi ng hukbo ni Diego ang kanyang asawa. Plano rin ni Gabriela na ipaghiganti ang pagpatay sa kanyang asawa sa tulong ng kanyang tsuwi na si Nicolas Marina. Nagpaglaban sila sa pwersa ng mga Espanyol na binuo ni Obispo Ustares at Manuel de Arza. Napatay ang kanyang tiyuhin sa labanan sa bantay at nadakip naman si Gabriela. Nang mahuli siya sa Habra, hindi nagtagal ay binitay rin siya noong September 20, 1763. 4 na buwan matapos mamatay ang kanyang asawa si Diego. Ang katapangan ni Gabriela ay kinilala rin maging sa iba pang panig ng mundo. Siyang tinuguruang Juan of Arc ng Pilipinas at unang babaeng namuno sa rebelyong Pilipino. Ang sumunod naman ay rebelyon ni Palaris 1762. Ang rebelyon sa Binalatungan, Pangasinan, San Carlos ngayon ay pinamunuan ni Juan de la Cruz Palaris na ang tunay na pangalan ay Pantaleon Perez. Katulad ng ibang mga rebelyon, ang pagmamalabis ng mga Espanyol, pagsingin ng buwis at di magandang pamamahala ng mga dayuhan ang mga dahilan din ng rebelyon ng grupo ni Palaris. Nakatipon ng marami kasama si Palaris at ipinagpatuloy ang pakikipaglaban sa pwersang mga Espanyol ay pinadala ni Gobernador General Simon de Anda na magkaroon ng kasunduan sa Paris sa pagitan ng Espanya at ng Inglaterra. Kasabay ng balita ng pagkamatay ni Diego sila na malaking impluwensya sa rebelyon ni Palaris. Labis na naapektuhan ng bunang huli. Marami sa kanyang kasamahan sa buong balis at bumalik na sa kanyang mga tirahan. Hindi naging sapat ang pwersa ni Palaris laban sa mga Espanyol sa labanan sa mga Balitek. Sa kabila nito, nagpatuloy pa rin nila ang laban sa San Jacinto, Pangasinan, kung saan nadakip ang kanyang mga kasamahan. Nakatangkas naman si Palaris, ngunit nanatili siya sa Pangasinan. Inugis ng mga Espanyol si Palaris hanggang sa magpunto ng kanyang pinatataguan sa pamamagitan ng impormasyong nakuha ni Agustin Machas mula sa kapatid ni Palaris na si Simeona. Naaresto si Palaris noong Enero 16, 1765 at patay noong ika-26 ng Pebrero 1765 sa pamamagitan ng pagpitay at iba pang marahas na parusa. Ang sumunod naman ay ang Rebelyong Agrario 1745. Ngayon pa man ay marami nang hindi patas sa patakaran ang mga Espanyol lalo sa mga magsasaka. Noong 1745, pinamunuan ni Matienza ang mga Pilipinong hindi napahig sa pagkubahay ng tributo at sa paggawa sa ilalim ng polo wise servicios. Mula sa Balayan hanggang sa Lian at sa Nasugbo, Batangas, nagpatuloy ang pag-aaklas ang pangkat ni Matienza hanggang sa masupit sila ng pinagsamang puwersa ng mga taga-Pampanga. Nakakampi ng mga Espanyol sa pagkakadakip sa pangkat ni Matienza, sila ay pinarusahan ng mitay. Ngunit karamihan sa mga kasapi ng pag-aalsa ay pinagtawad upang magtrabaho muli sa kanang mga sakahan na kontrolado ng mga Espanyol. Ang sumunod naman ang mahabang rebelyon ni Dagohoy 1744-1829. Ang pinakamahabang rebelyon laban sa mga Espanyol na inatala sa kasaysayan ng Pilipinas ay umabot ng 55 na taon mula 1744 hanggang 1829. Ang namuno sa rebelyong ito ay si Francisco Dagohoy na ang tunay na pangalan ay Francisco Sendrijas na mula sa Bohol. Ang Dagohoy ay kombinasyon ng dalawang mahalagang salita. Dagon na ang ibig sabihin ay amulet o talisman o anting-anting na laging suot ni Dagohoy at Hoyohoy na ibig sabihin ay gentle gift. Ang kadalasang dahilan ng mga rebelyon ng mga Pilipino ay ang pagmamalabis ng mga Espanyol at ang kanilang mga patakarang hindi katanggap-tanggap. May iba naman na may kinalaman sa pagtangging tanggapin ang Katolisismo na pinalaganap ng mga Espanyol. Ang rebelyon naman ni Dagohoy ay personal sa kanya, ngunit sumasalamin din ito sa iba pang maling patakaran ng mga Espanyol, kaya nakakuha siya ng maraming katuwang upang maisakatuparin ito. Noong 1744, inatasan ni Padre Gaspar Morales ang kapatid ni Francisco na si Sagarino na tugisin ng isang taong tumiwalag sa kanyang relihiyon. Nang mahuli ito ni Sagarino, nagkaroon ng labanan sa pagitan ng dalawa.
kapatid ni Francisco. Nang dumating ang mga labi ng kanyang kapatid, humiling si Francisco na nabigyan ito ng maayos na libing dahil namatay si Severino dahil na rin sa iniutos ng pari. Ngunit naging matigas ang pari na hindi payagang mabigyan ng Kristiyanong libing si Severino dahil hindi maaaring mabigyan ng libing ang mga taong namatay dahil sa duelo. Ilang araw hinihintay si Francisco para pumayag ang pari, ngunit naging matigas ang hindi kaya ang galit ni Francisco nagtulak sa kanya upang simulan ang rebelyon. Sa tulong ng ibang Boholano ay nagsimula na nga ang mga pag-aklas at paggapi sa mga Espanyol. Napatay ang rebelyon ang mga pari na sina Morales at Giuseppe Lamberte. Lahat ng mga pinadalang hukbo na tumugis kina Dagohoy ay nabigo hanggang sa nagtayo sila ng pamahalaan ng mga Boholano sa pamumuno ni Dagohoy. Sa kabila nito, patuloy pa rin silang tunugis ng mga Espanyol. Noong 1800 namatay si Dagohoy dahil sa katandaan. Ang pinagpatuloy naman ng kanyang pinakatiwalaang mga pinuno ang rebelyon ng kanyang pinagsimulan. Samantala, pinadala ni Gobernador General Mariano Ricafort Palasin si Jose Lazaro Sairo upang tugisin ang natitirang hukbo ni Dagohoy. Ilang labanan din ay panalo ni Cairo, ngunit ang pinakamatagumpay ang laban ni Manuel Sanz na nagtapos sa pinakamahabang rebelyon noong Agosto 1829. Sumuko ang mga Boholano at nagkaroon sila ng kasunduan sa Gobernador General na tahimik sila makababalik sa kanilang mga tirahan. Sumunod naman ay ang Rebelyong Basi ng 1807. Ang Rebelyong Basi ay pinumunuan ni Salarago Ambaristo, kaya tinawag ito sa kasaysayan bilang Rebelyong Ambaristo. Ito ay naganap sa Ildefonso sa Ilocos noong Setyembre 16 hanggang 20 ang taong 1807. Simula ang rebelyong ito nang hindi pumayag ang mga Espanyol sa paglikha at pagbili ng basi, isang kinilang alak na mga Ilocano mula sa tubo. Nagbawal ang mga Espanyol ang lokal na pagbebenta nito sa mga negosyanteng Pilipino at dapat ay pamahalaan at ibenta at bilhin ang mga ito. Dahil isa na naman itong patahang mas pabor sa mga Espanyol, hindi ito nagustuhan ng mga Ilocano. Nagsagawa sila ng pag-aklas laban sa mga Espanyol na agad naman ng kontrol ng huli. Ang sumunod naman ay ang Rebelyon ni Hermano Pule, 1841. Isa sa mga mahalagang rebelyong may kinalaman sa reliyon ay ang rebelyong pinamunuan ni Hermano Pule. Ang ibig sabihin ng Hermanos sa wikang Kastila ay brother. Sa kanyang tunay na pangalan ay Apolinario de la Cruz at siya ay mula sa Lakban, Tayabas, ngayon ay Quezon Province. Noon pa man ay nais niya maging isang pari nang hindi siya tinanggap ng mga Dominicano sa kanilang order, ang Order of Preachers, dahil siya ay isang Indio. Nabis na nag-asang kanyang damdamin. Magaman na bigo, nagpatuloy pa rin siya sa mga gawaing panrelihiyon sa pamamagitan ng pag-iisang donado sa Ospital ng San Juan de Dios at tumulong din siya sa Ordering Hospitalers of St. John. Sa tulong ng isang paring Pilipino si Ciriaco de los Santos at iba pa taga Tayabas, itinatag ni Pule ang Cofradía de San Jose noong 1832. Ang pangunahing layunin nito ay magkaroon ng pagkakataon ng mga Indio na matupad ang kanilang pangarap ng paglingkod bilang mga pari. Unti-unting lumakas ang samahan ito hanggang sa inutos na ang pagbuwag dito. Sa hiling ng mga paring Franciscano sa Gobernador Silo na supilin ang samahan, hinuli at tinakipang ilan sa mga kasamahan ni Pule sa Lukban. Nakakuha naman ng tulong si Pule mula sa Gobernador ng Tayabas na si Joaquin Ortega na mapalaya mga dinakip na miyembro ng samahan. Nang mabalitaan ito ng mga pari na si Antonio Mateo ng Tayabas at Manuel Sancho ng Lukban, giniit nila ang pagdakip at pagkakulong sa mga kasapi ng samahang Cofradía de San Jose. Sinubukan ni Pule na kilalanin ng mga Espanyol na formal ang kanilang samahan, ngunit nakitaan ng huli na isa tong para upang ipunin ng mga Pilipino para mag-aklas at labanan ng mga Espanyol. Inuutos si Gobernador General Marcelino de Ora ang pagbuwag sa mga ito. Nagkaroon ng labanan sa pagitan ng mga pwersa ni Pule at Ortega na nautusan ng Gobernador General na sumupi sa pangkat. Napatay si Ortega sa labanan sa Barrio Isabel. Samantala nakatakas naman ang pangkat ni Pule at Salitaw at dito tinawag siya bilang hari ng mga Tagalog.
patuloy ang pagsunod sa kanila ng Espanyol at sa panguna ni Joaquin Huet ay naganap ang pagpatay sa maraming miyembro ng Cofradía de San Jose sa Alita noong Nobyembre 1, 1841. Kataas naman si Puli papunta sa Sarria ngunit nadakitin siya noong ito, 4 ng Nobyembre. Sa edad na 27, pinatay si Puli sa pamamagitan ng firing squad at ang kanyang mga labi ay kinalat sa Tayabas. Ang di makataong pagkamatay ni Puli at nahilupan niya kasama sa kamay ni Gobernador General Ora ay nibistagahan at initis sa Korte ng Espanya at nakilala ito bilang Alitaw Massacre. Napatunayan ng Korte ng Cofradía de San Jose isang samahan na may malinis na hangarin na maglingkod sa simbahan at initis ang pangkat politikal laban sa mga Espanyol. Sumunod naman ay ang Cavite Mutiny, 1870. Ang Cavite Mutiny ay pinamunuan ni Fernando Lamadrid. Ang layunin nito ay labanan ay pinatupad na patakran ni Gobernador General Rafael Izquierdo na pagbayarin ng buwis ang mga sundalo at isama sila sa sampitang paggawa, bagaman una nang napagkasunduan na hindi ito dapat mangyari sa mga sundalong Pilipino. Nagsimula ang pag-aaklas ni Lamadrid noong Enero 20, 1872 at nakupkup nila ang Fort San Felipe. Hindi nagtagumpay ang pag-aaklas na ito matapos silang matalo ng mga Espanyol sa pamumuno ni General Felipe Genoves. Marami sa mga nag-aklas ang kinulong at ang iba naman ay pinatay. Sa pag-aklas na ito, isa sa mga napabintangan na nag-impluensya sa mga sundalo ay si Padre Jose Burgos, isang parang sekular. Ayon sa mga tala ng kasaysayan, matalik na kaibigan ni Padre Burgos ang kapatid ni Jose Rizal ng Sipasiano, at ang di makatwirang pabibintang at paglilihis sa pari ay nagpagalit sa mga Pilipino. May mga kwento na sabuatan ng ilang paring regular upang idamay si Padre Burgos sa pag-aaklas na ito. Hindi naglaon si Padre Burgos kasama ang mga kapwa ng paring sekular na sina Mariano Gomez at Jacinto Zamora ay ibinitay sa utos ng mga Espanyol. Ilang araw lumipas ay ganito rin ang kinahantungan ng ilang sundalong kabila sa pag-aaklas ng Cavite. Matatandaan sa nakarang aralin na bukod sa mga katutubo sa Luzon, ang mga Moro ay naging matibay sa kanilang pagnanais na maparating malaya sila mula sa mga Espanyol. Ang mga taga-Luzon at Visayas naman ay nagkaroon ng mga rebelyon o pag-aaklas dahil sa pitang paggawa, pagbabayad ng tributo at ibang pag-aabuso. Ngunit marami sa mga lugar sa mga kapuluang ito ang tuluyan ding napasailalim sa kapangyarihan ng mga dayuhan. Masasabi namang hindi nagtagumpay ang mga Espanyol na masakop o mapasailalim sa kanilang pamumuno ang mga Moro. Unang dahilan kung bakit hindi makontrol ng mga Espanyol ang mga Moro ay dahil sa kanilang relihiyon. Ang pagmamahal ng mga Moro sa kanilang nanagasang tradisyon at kulturang Moro ay naging matibay kung kaya hindi ito napasok ng ibang relihiyon. Muli sa paglipas na rin ng maraming taon na pagpasok at pagkupkob ng mga Espanyol, may mga lugar na rin sa Mindanao na naging Kristiyano. Ilang gobernador general din ang naipadala sa Mindanao at nagpadala ng kanilang puwersa sa Mindanao, tulad ni na Gobernador General Valeriano Weyler at Ramon Blanco. Sa pagkamatay ni Dato Akadir Akubar, naging matagumpay si Blanco ng kontrol ang Marawi. Malaki ang naging kontribusyon ni Akubar na mas kilala sa tawag na Dato Amay Pakpak ng Marawi. Nang matagumpay nitong supili ang puwersang pinadala ni Weyler sa pagsugod dito sa mga Maranao, mga paghandaan ng pangkat ng Dato ang pagdating ng mga Espanyol, kaya marami Espanyol namatay sa labanang iyon, ngunit marami ring Moro ang nadamay. Napilitang umatras ang pangkat ng mga Espanyol papunta sa Iligan. Tinatag ni Akubar ang Fort Marawi na kontrol ng mga Moro ang lugar ng Espanyol sa Misamis at Tagaloan, na isang malaking pagkapanalo para sa pwersa ng mga Moro at pagpahina naman sa kapangyarihan ng mga Espanyol sa Mindanao. Kaya sa pagdating ng bagong Gobernador General ay pagtuunan ito napansin na pagkubkob sa mga Moro. Partikular na sa pangkat ni Akubar, matagal din pinaglaban ng Dato ang Fort Marawi, ngunit bilang Moro ang humisan at tumakas sa gitna ng laban dahil sa pangamba sa mas makabagong mga kanyon at iba pang gamit ng mga Espanyol. Pinili pa ng Dato at ng kanyang anak na lumaban, ngunit nagapi sila at namatay sa labanang iyon. Bilang paglalahat, maraming taon ang inilagi ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ang
ilang taon na pagkaibigan nila sa mga Pilipino ay napalitan ng mas maraming taon ng pagkontrol, pananakop at pagmamalabis sa mga mamamayan. Ang di patas sa mga patakaran at lipunan sa kabuuan at pagmamalupit at pang-aabuso ay labis na nagpagalit sa mga Pilipino, kaya naging sunod-sunod ang mga pag-aaklas sa kanilang ginawa laban sa mga Espanyol. May mga naipanalong laban ang mga Pilipino at marami rin naman sa naging pagkatalo. Ngunit ang lalong nagpalubha ng sakit ng pagkatalo ay ang kalamang mismong kapwa Pilipino ang naging dahilan ng pagkabigo ng mga rebelyon laban sa mga Espanyol. Ayan lamang para sa araw na ito, nawa ikaw ay nakapakinig ng mabuti. Maraming salamat.